May mga diborsyo na naktatapos sa luha, may mga naktatapos sa galit at put, at may mga naktatapos sa isang tawa sa telepono na hindi pa umabot sa 1 minuto. Nang umagang iyon, lumabas ako sa korte bilang isang babaeng opisyal na nawalan ng asawa. Ngunit ilang oras lamang pagkatapos, ang lalaking kakalada pa lamang sa mga papel ngang diborsyo ay tiwala na siya ang nanalo sa lahat. Tumingin siya sa akin ng may pagama, malamig na nakpahaya, hindi ka na ang asawa ko at hindi ka na rin ang department head ng kumpanya. Akala niya, kapa ang isang babaeng bagong diborsyado at nawalan ng trabaho ay nakatayo sa gitna ng araw sa harap ng hukuman, wala na siyang lakas para lumaban. Ngunit nakamali siya, dahil doon mismo ay ngumiti lamang ako. Hinugot ang aking telepono at pinindot ang isang numero na para sa iba ay karaniwang tawa lamang. Walang nakaalam na ang tawa na iyon ay mapapaalis ang isang makapangyarihang CEO sa loob ng 20 minuto. Ang isang kumpanyang pinagmamalaki ay mabubuwal ng sunod-sunod at lahat ng mga nahama sa akin ay unti-unting maunawaan ang isang katotohanang sadyang nilimot nila sa loob ng maraming taon. Ang kwentong ito ay hindi upang ipagabang ang paghihiganti, ni hindi upang patunayan kung sino ang tama o mali. Ito ay ang kwento ng isang babaeng dati ay umatras para sa pamilya, na pinaktraidor, itinawil, at tinapatapakan, ngunit sa huli ay siya ang nakatayo ng pinakamatata nang bumaksa ang lahat. Kung ikaw ay dati namang pinahiya dahil naksakripisyo ng labis, pinilay sa pinakamahina mong sandali, o naramdaman mong wala ka ng lusutan, pakinggan mo ang kwentong ito. Dahil minsan, ang nagpapabagsak sa tao ay ang paghamak nila sa maling tao. Nang tanghaliang iyon, tumama ang araw ng tuwid sa bakuran ng korte, walang lilim, walang takbuhan, matinding init na malamig tulad ng katapusan ng kasana kalabas-labas ko pa lamang. Ang salamin na pinto sa likod ko ay naksara ng may maikling click, kaliit-liit na kung hindi mo ito papansinin, hindi mo maririnig. Ngunit para sa akin, ang tunog na iyon ay parang wakas ng isang buong bahagi ng aking buhay. Nakatayo ako sa hagdan, hawa ang manipis na folder na may counting piraso ngang papel na itimputing nakalimbak ang desisyon ng diborsyo, ang paghahati ng ari-arian, at ilang pirma kong nanggini na ginawa ko halos 1 oras na ang nakalipas. 3 taon kasal, 8 taon kagsasama. Mayos na natapos. Kasing linis na kasing lamig. Sa paligid ko, pabilis-bilis ang mataw, may naktutuwanan, may umiyak ng malakas, may humihila ng malita, may nabubuhat ng sanggol. Palagi namang ganito sa korte dahil bawat araw ay may mga pamilyang naguguho, may relasyong nasisira, may mga pangakong iniwan sa likod kasabay ngang pulang tata. Nakatayo ako ron nang hindi umiyak. Hindi dahil hindi ako masaktan, kundi dahil masyadong matagal na akong nasaktan at parang naubos na ang aking luha. Ilang hakbang lamang mula sa akin, siya ang lalaking dati ay aking asawa ay nakasuporta sa isang itim na sasakyan na nakaparada sa tabi ng kalsada. Ang gray na suite na katatapos lamang itahid ay nakaakma ng husto sa kanyang matangkat na katawan. Ang mga sapatos ay kasing kinang na namumuha pang nababalik ng sikat ng araw. Ang telepono ay nakaduyan sa tainga. Ang boses ay mababa at matatag. Puno ngang autoridad ang boses na dati ay maririnig ko tuwing gabi. Ang boses na dati ay akala ko ay pinakaligtas na tuno sa mundo. Nung araw, nakatayo ako sa tabi niya sa malalaking handaan, tahimik na inaayos ang kanyang kurbata bago ang salamin. Ipinagmamalaki siya ng tawagin siyang young director ng iba. Hindi ko alam noon na isang araw ang lalaking iyon ang magiging pinakamalupit sa akin. Natapos ang tawag. Inilagay niya ang telepono sa bulsa ng jacket at lumingon sa akin. Ang mamata niya ay wala ng init, wala ng pakilala. Tulad ng tingin ng isang taong nakatingin sa isang relasyong ganap ng walang halaga. Tapos na. Sinabi niya, maliwanag at tiyak. Mula ngayon, ikaw na ang bahala sa sarili mo. Huminga ako ng malalim. Sa sandaling iyon, hanggang ngayon ay bobo pa akong umaasa na may idadada pa siya kahit sisi, kahit galit, basta may konting emosyon. Ngunit wala ni isang kulubot ay hindi lumabas sa mukha niya. Hindi ka ba nagsisisi? Tinanong ko.
Ang boses ko ay kalmado pa na hindi ko nakilala ang sarili kong boses. Ngumiti siya ng mapay, ang sulok ng labi ay naktaas ng may pagyayabang. Nagsisi lang ako na pinabayaan kita ng napakatagal sa bahay. Nagpatuloy siya. Ang boses ay pantay-pantay na parang nakbabasa ng ulat pinansyal. Sanay ka ng umasa sa iba? Mahirap ka na sigurong mag-survive sa labas. Bawat salita ay bumaksa ng magaan ngunit sapat na para mabago ang ihip ng hangin. Nanahimik ako dahil alam ko na kung lalaban ako ngayon. Ituturing niya ito na huling kahinaan ng isang babaeng kabababa tumalikod sa kanya. Sa loob maraming taon, sanay na akong tumayo sa likod. Tinanggihan ko ang mga pagkakataon para sa promosyon, nawala ang malalaking proyekto, itinabi ang aking mga pangarap dahil sa isang pamilya na pangungusap niya. Mag-alaga ka na lang sa bahay, sa labas ay iwan mo kay akin. At ako naniniwala na ang sakripisyo ay kikilalanin, na ang pagtabi ay magpapanatili ne kaligayahan. Ngunit nang matagal kang tumabi, nalilimutan ng matao na dati kayong magkaharap. Sumilong siya sa orasan, bahagyang naiinis na, at nagdagdag pa na parang naaalala lang niya isang bagay. Hindi ka na kailangang bumalik sa opisina ngayong hapon. Tumingala ako. Ano ang ibig mong sabihin? Tumingin siya ng direkta sa akin, malamig ang mata, ngiti na nagpapakita ng kapangyarihang hawak niya. Nilaktaan ko na ang desisyon. Pinalayas ka sa posisyon nege department head, dahumilat sa hindi na akma sa direksyon nege kumpanya. Nakatayo akong walang galaw sa gitna ng init ng tanghali. Sa loob ng halos isang oras, nawala ko ang aking asawa at pagkatapos, ay ang trabaho rin na sinalihan ko sa loob ng maraming taon. Yumuko siya at malapit na malapit sa aking tainga. Ang boses ay mababang ngunit puno ng yabangan. Huwag mong kalimutang ang kumpanyang iyon ay akin. Lumabas ka na sa aking buhay, huwag ka nang umasa na makuha ang kahit ano na akin. Pagkasabi nun, lumiko siya at lumakat papunta sa sasakyan, binuksan ang pintuan, hindi na lumingon ni isang beses. Nakatayo akong hindi gumagalaw ng matagal. Mga tao ay nagtatakbo-takbo, mga sasakyan ay maingay. Walang nakaalam na ang babaeng nakatayo ng tahimik sa gitna ng araw na iyon ay kababawin pa lamang ng lahat ng mga inaakala niyang sandigan ng kanyang buhay. Yuko ako at tumingin sa aking mga kamay, hindi nanginginig, hindi umiyak, may kakaibang pakiramdam lamang. Isang kapayapaang nakakatakot. Hinugot ko ang aking telepono. Tiningnan ang pangalan niya na nakasave pa rin sa context. Ngumiti ako ng mapanghamak. O sige, akala mo ba nanalo ka? Ang aking daliri ay huminto sa ibang pangalan, isang pangalang sa loob ng maraming taon ay hindi ko na tinawag. Pinindot ko ito, aram kong mabuti na ang tawa na ito ay simula ng 20 minutong magpapabaksa sa buong mundo niya. Nang hapon na iyon, bumalik ako sa dating bahay ng maisa. Ang bahay na dati ay tinatawa kong tahanan ay wala na ngayong kahulugan kundi ang tunong susi sa kandado at ang malamig na amoy ngang. Isang lugar na hindi na natatanggap sa may-ari nito. Ang liwanag ng huling bahagi ng araw ay tumatama sa bintana at napapakita ng beige na sofa na sarili ko ang pumili, bawat piraso ng tela, bawat pananahi. Lahat ay naroon pa rin. Ako lang ang wala na. Inilagay ko ang bag, nakatayo sa gitna ng sala ng matagal. Dati tuwing umuwi siya ng huli mula sa trabaho, narito ako na naghihintay ng tunong pagbubukas ng pintuan ng pamilyar na tanong, "Kumain ka na ba?" Ngayon, ang tahimik ngang bahay ay kasing linaw ngang tunok ngang orelo na nagbibilang ngang bawat segundo, parang nagpapaalala na lahat ay talagang tapos na. Hinila ko ang maleta, nagsimulang maayos ng gamit. Hindi marami ang damit ko ay isang sulok lang nga parador. Ang natitiram nga polo, kurbata, relo lahat ay para sa kanya. Tinikpil ko ang bawat blusa, bawat palda, ang puso ay hindi kasing sakit na inaasahan ko. Marahil ay dahil sa kaibuturan ko ay matagal na akong naghahanda para sa araw na ito, hindi lang inaasahan ko na darating ito ng ganito kabilis at kalupit. Nagvibrate ang telepono mensahe mula sa group chat ng opisina.
Totu pala na pinalis ka? Mabilis namang pumirma ang direktor. Sigurado naman siguro ikaw ay handa narito. Walang naktanong kung ayos ako. Walang naktanong kung kailangan kong tulong. Ang mali niya ay maliwanag, malamig, at ganun talaga kung mawala ang kapangyarihan ng isang tao. Tiningnan ko ang screen ng ilang segundo, pagkatapos ay pinatayin. Hindi dahil nalungkot ako kundi dahil naintindihan ko. Kapag wala ka na sa mataas na posisyon, ang pagmamalasakit ay nawawala kasing bilis ng pagdating nito. Isang oras pagkatapos na parini ang dobel. Alam ko ng sino, ang ina ng aking dating asawa. Nakatayo siya sa labas, may hawa na bangang prutas, ang mukha ay mahigpit tulad ng dati. Siya ang babaeng maraming taon kong sinubukang pasayahin ay tumitingin sa akin ngayon ng may iisang bagay lamang sa mga mata. Pahatol, natapos mo na ang paayos ng gamit. Pantay ang boses niya, walang sisi, walang ali. Opo, malapit na po. Sumagot ako ng maikli. Pumasok siya, naglingon-lingon sa buong bahay. Pagkatapos ay naksalita, nang sa tingin ko ay halos, nakawala sa sarili ko ang pagtatawa. Ngayon ay diborsyado ka na, dapat ay marunong kang magpahalaga sa sarili. Ang nga bagay na hindi mo paari, huwag mong dalhin. Tumango ako. Opo, ang aking gamit lamang ang kukunin ko. Bumunghalit siya ng maikli, umupo at nagsimulang magsalita ng may tono ng may karanasan na nagtuturo. Ang babae na may respeto sa sarili ay hindi maaring makarating sa ganitong kalagayan. May asawang direktor ka, nasa bahay ka ng maginhawa hindi nasisiyahan, at gustong magtrabaho pa. Nanahimik ako. Hindi dahil wala akong sasabihin, kundi dahil napatanto ko na hindi na kailangang magpaliwanag pa sa sinuman. Tumayo siya para umalis, at bago lumabas ay nadagdag pang ang panghuling salita. Kung may kahirapan kang harapin sa susunod, huwag kang bumalik para humingi ng tulong. Walang tinatanggap dito na estranyo. Naksara ang pintuan. Nakatayo akong nakatingin sa kanyang lilim na unti-unting nawala sa pasilyo. May kakaibang pakiramdam na bumuhos sa akin, hindi lungkot, hindi kahihiyan, kundi isang uri ng katinuan. Isang katinuang sapat upang mapangiti ako nang wala namang dahilan. Akala nila ay talagang wala na akong natirang kahit ano. Hinila ko ang maleta papunta sa dating silid. Binuksan ang pinakamababang drawer ng dresser, isang lugar na sa loob ng maraming taon ay hindi ko pinayagan na hipuin ng sinuman. Sa loob ay isang manipis na folder, isang USB, at isang business card na bahagya ng luma. Ang pangalan sa business card ay malinaw pa rin. Hawak ko ito ng matagal. 10 taon na ang nakalipas, nang bata pa ako at bagong graduate, ang pangalang ito ay nabukas sa akin ng unang pinto ng aking karera. At ako rin ang sarili kong nagsara na pinto, na iyon dahil sa pagmamahal, dahil sa pamilya. Umupo ako sa kama, kinuha ang telepono at binuksan ang contact. Naroon pa rin ang pangalan. Hindi ko agad tinawag, dahil alam ko na ang tawa na ito ay hindi basta-basta lang magagawa. Kapag pinindot ko ito, walang magiging paraan para bumalik. Hindi para sa akin kundi para sa lalaking natitiwala na hawak niya ang lahat. Tiningnan ko ang orelo, dahan-dahang gumagalaw ang minuto. Sa labas, marahil ay masaya pa rin siya. Kakalagda lang sa diborsyo, kakapaalis sa dating asawa, may hawak pa ring kapangyarihan at walang hadlang. Hindi niya alam na sa maliit na kwartong ito, isang babaeng kababahala hama ay nakaupo ng tahimik, malinaw ang utak, tiya ang kaloban. Ang laban na ito ay nagsisimula pa lamang. Kinabukasan, bumalik ako sa opisina hindi para humingi, hindi para manghawa kundi para kunin lamang ang mga bagay na sa akin at para makita ng mas malinaw ang mukha ngang lugar na halos 10 taon ng aking kabataan ay inialay. Ang gusaling opisina ay matangkat pa rin, ang masalamin ay kumikislap sa maliwanag ng umaga. Dati, tuwing papasok dito, inaayos ko ang aking damit, humihinga ng malalim, pinapaalalahanan ang sarili na dapat ay maayos, matibay, naaangkop sa posisyon ng department head. Ngayon, naglakad ako sa pabiling pintuan ng may iba na pakiramdam, wala na akong mawawala pa. Tumingala ang reception officer,
Ang mga mata ay sandaling natigil, pagkatapos ay lumipat sa pagkahiya. Kilala ko na ang ekspresyong ito. Ang ekspresyon isang taong nakarinig ng mainit na balita ngunit hindi alam kung paano humarap sa pangunahing tao. Ma'am, bakit po kayo narito? Ang boses niya ay mababa at nag-alangan. Pupunta ako sa dating opisina ko para kunin ang personal na gamit. Sinabi ko ng paya. Tumango siya nang hindi na natanong pa. Dinala ako ng elevator sa ika-12 palapag. Sa bawat palapag, humihinto ang aking puso hindi dahil sa nervyos kundi dahil puno ng alala. Ang gabing nagtatrabaho hanggang hating gabi para matapos ang ulat, ang mahigpit na talakayan sa conference room para ipatanggol ang pananaw ng aking departamento. Ang malalaking proyektong ako ang humawa ng responsibilidad, habang siya, ang aking dating asawa, ay pumipirma lang at tumatanggap ng papuri. Bumukas ang pinto nga elevator at biglang naging tahimi ang buong palapak. Sabay-sabay na tumingin ang mga mata sa akin. May pag-usisa, may habeg, may awa at hindi kakaunting mga mata ang may pagtatawa. Ang mga matang naghihintay na mapanot kang mabuwal. Dahan-dahan akong lumakat papunta sa dating opisina ko. Ang pangalan ko bilang department head ay naroon pa rin sa pintuan ngunit, sa mesa ay may bagong tumpok nga mapapel na at may nakaupo sa aking upuan. Ang dating assistant ko, tumingin siya sa akin. Biglang tumayo. Ang mukha ay halo-halong pagkagulat at kaguluhan. Ma'am, nandito ka na pala? O, kukuha lang ako ng gamit? Umiwas siya sa aking tingin. Ang boses ay dumahan. Hindi ko alam na ganito ang mangyayari. Ngumiti ako ng magaan. Okay lang, ginagawa mo lang ang trabaho mo. Ang salitang iyon ay lalong nagpahiya sa kanya dahil kami ay parehong nakaalam na ilang oras pa lamang ang nakalipas. Ang desisyon ngang pagpapalit ay napirmaang mabilis at maayos. Binuksan ko ang drawer ng mesa, lahat ay nandun pa rin. Ang notebook na nakasulat ang bawat proyekto, ang plano na tinandaan ng pula at pagkatapos ay naaprubahan. Dahan-dahan kong binaliktad ang bawat pahina, tulad ng napapaalam sa isang bahagi ng buhay. Naparinig ang intercom. Iniimbitahan ng HR manager si Ma'am sa maliliit na conference room, malami ang boses sa kabilang dulo. Alam ko na kung ano ito. Nasa dulo ng pasilyo ang maliliit na conference room. Nung pumasok ako, 3 tao na ang nakaupo roon, ang HR manager, isa mula sa legal department. At siya, ang dating asawa ko, nakasandal siya sa likod ng upuan. Parang walang anumang nangyayari, ang mga kamay ay makasalubong tulad ng isang tao na alam niya ang lahat ng mangyayari. Nang pumasok ako, sandaling nagulat siya, pagkatapos ay bumalik sa malamig na anyo. Akala ko ay malinaw na ang aking sinabi kahapon. Nagsimula siyang magsalita. Wala ka ng lugar dito. Itinulak ngang HR manager papunta sa akin ang isang tumpok ng papel. Ito ang desisyon ng Kinuha ko ang papel at binasa ang bawat linya. Pangkalahatan ang dahilan muling pag-ayos ng estruktura, hindi na angkop sa direksyon ng pagunlad ng kumpanya. Tumingala ako at direktang tumingin sa kanya. Kailan mo nilagdaan ito? Kahapon, maiksi ang sagot niya. Ibig sabihin, kaagad pagkatapos ng aming diborsyo. Naaprubahan mo ba ito ng investment board? Biglang naging tahimik ang kwarto. Bahagyang lumingon ang HR manager sa kanya. Bahagyang kumubot ang kilay ng tao mula sa legal. Sandaling nataranta siya, ngunit ngumiti ng mapanghama. Sa tingin mo ba may karapatang matanong ka patungkol sa mga bagay na iyon? Hindi ako sumagot, tumayo lamang at itinulak pabalik ang papel. Itago mo muna ang desisyong ito, pipirmahan ko pagkatapos. Kumubot ang kilay niya. Ano ang ibig mong sabihin? Direktang tumingin ako sa kanya. Sa unang pagkakataon mula sa diborsyo, walang pag-iwas, walang pagkilala. Ang ibig sabihin ko ay hindi ko pa sinabi na tahimik na tatanggapin ko ang lahat. Lumiko ako at lumabas sa conference room, iniwan sa likod ang natatakang mamata. Sa pasilyo, huminto ako sa isang segundo dahil sa sandaling iyon, alam ko ang isang bagay. Wala silang ideya kung saan ako nakatayo dati, kung sino ang aking pinagsamahan, at kung ano ang aking hawak. At ang mismong pahamak na iyon ang magpapabayad.
sa kanila ng pinakamahal. Umalis ako sa gusaling opisina ng papalapit na ang tanghali. Ang sikat ng araw ay tumatama ng direkta sa mga batong hagdan, kumikislap sa salamin ng napakarosas. Sandaling huminto ako. Tiningnan ang matangkad na gusali sa huling pagkakataon. Dito ako nagtrabaho mula nung bata pa. Dito kung saan ako gising ng maraming gabi. Dito kung saan hindi lang lakas ang inilagay ko kundi pananampalataya rin na natatayo ako mayos na kinabukasan. Ngayon ay umaalis na ako walang ID card. Walang titulo, walang kapangyarihan ngunit kakatwa. Mas magaan ang pakiramdam ng puso ko. Dahan-dahan akong nalakat sa kalsada sa harap ng opisina. Maingay ang trapiko, maingay ang mabip, mabilis ang matao. Nagpapatuloy ang buhay na parang walang nangyaring babae ang kababawian lang lahat sa loob ng halos 2 araw. Huminto ako sa isang maliit na coffee shop sa kantong kalsada pamilyar sa akin ito. Dati, tuwing stresado sa trabaho, dito ako pumupunta, nakaupo sa mesa sa tabi ng bintana, umorder ng itim na kape, nagbubukas na laptop, nagtatrabaho pa rin na parang kailangan lang kaunting tibay at magiging maayos ang lahat. Ngayon ay umupo pa rin ako sa parehong mesa ngunit hindi binuksan ang laptop. Inilagay lang ang telepono sa mesa at tumingin sa screen na unti-unting nadim. Sa isip ko, paulit-ulit na lumalabas ang isang pangalan. Isang pangalang sa loob ng maraming taon ay sinasubukang iwasan. Hindi dahil sa takot kundi dahil akala ko ay hindi ko na kailangang gamitin pa ito. 10 taon na ang nakalipas. Hindi ako ang asawa ng isang direktor na naasa sa kanyang asawa tulad ng inaakala nila. Noon ay ibang tao pa ako mas bata, mas matalim at mas ambisyoso ng higit. Ako ang pinili hindi dahil sa swerte kundi dahil sa kakayahan. Ngunit umibig ako at sarili kong isinara ang pintuan na marami pang tao ang nagnanais buksan. Hindi mo na kailangang pumunta pa ng ganon kalayo. May akin ka na? Hindi ka na kailangang humawa ng anuman. Ang masalitang iyon nung araw ay masarap marinig. Ngayon, pag-isip nito ay mapait lamang. Kinuha ko ang kape at humigo. Ang pait ay kumalat sa dilatoto, gumijaysing. Huminga ako ng malalim pagkatapos ay itinaas ang aking kamay at binuksan ang telepono. Ang contacts ay lumabas, dahan-dahan na lumipat ang daliri, huminto sa pangalang nakasabi ng matagal ngunit hindi pa na-deleted. Halos 1 minuto ko itong tiningnan bago pinindot. Isang tunog, 2. Sa sandaling akala ko ay hindi nasasagot ang kabilang dulo, tumuno ang malalim at mabagal na boses na pamilyar sa akin. Ikaw ba iyon? 3 salita lang, ngunit bahagyang kumuyom ang puso ko. Nakatago pa rin pala ang numero ko sa iyo. Sinabi ko ng kalmado, kahit alam ko na ako mismo ay pinagtitiyaga ang huwag matinag. Hindi ko pa na-deleted. Walang gulat ang boses niya. Hinihintay ko lang ang araw na tumawa ka. Nanahimik ako ilang segundo. Sa labas, patuloy ang pagbagsak liwanag sa kalsada. Sa loob na coffee shop, mahinang tumutuktok ang musika ngunit para sa akin ay para bang bumakal ang lahat at ang tawak na ito lamang ang maliwanag. Nagdiborsyo na ako kanina. Sinabi ko, alam niya. Sumagot siya, nang mabilis hindi, mahirap marinig ang balitang iyon. Sandali, akong natigil. At pinalis na rin ako. Nagpatuloy ako, hindi nagtatago. Nanahimik ang kabilang dulo. Ang katahimikang iyon ay tumagal ng ilang segundo ngunit naramdaman ko na hindi ito pagkagulat, kundi pag-isip. Gusto mo ba akong tumulong? Tinanong niya sa wakas. Tumingin ako sa labas ng salamin, patuloy ang agos ng matao. Walang nakaalam. Nasa maliit na mesa na ito, isang usapan ang tahimik na naghahanda ng maraming pagbabago. Hindi, sumagot ako, isang bagay lang ang gustong itanong sa iyo. Ang mabagay nung panahon na iyon may halaga pa ba ang maito? Bahagyang natawa siya. Isang maliit na tawa ngunit puno ng kahulugan. Akala ko ay hindi ka na magtatanong niyan. Ang lahat na iyong itinayo, sinaling, at pinirmahan hindi lang mahalaga pa ang maito. Sandali siyang huminto.
Napapatulo pa rin sa maraming tao ang mga iyon. Mahinahon kong hinawakan ang tasa. Mabuti. Dahan-dahan kong sinabi. Kakailanganin ko ang mga ito sa lalong madaling panahon. Gaano katagal? Tinanong niya. Tiningnan ko ang orelo sa telepono. Bigyan mo ako ng eksaktong 20 minuto. Nanahimi ang kabilang, dulo ng isang segundo pagkatapos ay bumaba ang boses niya. Naintindihan ko, gawin mo ang dapat mong gawin. Kapag ibinaba mo na ang telepono, ang gagulong ay magsisimula ng gumala. Natapos ang tawag. Inilagay ko ang telepono sa mesa, pinigahan matang ilang segundo hindi para manalangin, kundi para kumpirmahin sa sarili ko na handa na ako. Dahil mula sa sandaling ito, wala ng pagkakamaling personal ito, wala ng usaping pampamilya. Ito ay magiging isang sinadyang pagbagsak. At ang unang magbabayad ay ang lalaking labis, na natiwala na isang babaeng wala ng hawa ang harapin niya. Umalis ako sa coffee shop ng eksakto na sa 20 na minuto. Ang langit ay maliwana at mataas, ang sikat ng araw ay pantay-pantay na nababalik ng liwana sa kalsada na parang walang bagyo ang darating. Nakatayo ako sa gilid ng kalsada, tumawa ng sasakyan, sinabi ang address ng maikli, pagkatapos ay umupo sa likod, nakasuporta ang likod sa upuan, tingin ay nakatutok sa harap. Wala na akong pag-alangan. Na-vibrate ang telepono sa kamay ko mensahe. Nabigyan ko na ang mga kailangang biyan. May eksaktong 20 minuto ka. Tiningnan ko ang oralo nagsimula nang gumalaw ang minuto. 20. 19:59. Binuksan ko ang context, pinindo ang pangalang pang-ikalawa. Nagsimula ang tunog, kaagad na sinagot. Ang boses ng middle age na lalaki ay mababa at matuyo. Ako ito, dahan-dahan at malinaw kong sinabi. Nagtrabaho tayo ng makasama 8 taon na ang nakalipas sa proyekto ng restructuring ng kapital. Sandali siyang nanahimik pagkatapos ay bumaba ang boses niya. Naalala mo pa ba ako? Naalala ko ng maayos? Ako rin, sinabi niya. Naalala mo ba ang sinabi mong kung sakaling kailanman ay kailangang kumpirmahin ang internal na dokumento ng Company X, handa kang tumulong. Huminga ang kabilang dulo ng dahan-dahan. Tumulawa ka sa tamang oras. Kakapadala lang nila ng bagong loan proposal ngayong umaga. Bahagyang natawa ako. Kaya sigurado naman siguro ay may ilang numero ka na nakita na kakaibang-kakaiba. Ang katahimikang ito ay mas matagal, hindi lang ang boses niya ay bumaba, pati na rin ang lahat. Hindi na ako nagdagdag dahil alam ko na ang matalinong tao ay kailangan lang ng tamang pahiwatig. Natapos ang tawag. 15 minuto na lang. Huminto ang sasakyan sa harap ng ibang opisina, mas maliit, mas luma, ngunit isang lugar na may mahalagang bahagi ng aking nakaraan. Hindi ako bumaba. Nakaupo lang at binabaan ang salamin para sa ikatlong tawag. Sa pagkakataong ito ay babae ang sumagot. Naalala mo pa ba ako? Ang boses niya ay may konting gulat. Naalala kita. Sumagot ako. Ikaw ang tumanggi sa financial report noong panahon na iyon. Bahagya siyang natawa, ngunit ang tawa ay may kapaitan. Ikaw ang nagisang tumayo sa akin, ngunit pagkatapos ay nawala ka. Ngayon ay bumalik na ako, sinabi ko, at kailangan ko lang kumpirmahin mo ang isang bagay. Napadala ako ang file. Ilang segundo lamang. Napadala siya ang mensahe. Saan mo nakuha ang mga numerong ito? Kaagad na sumagot. Mula mismo sa kanilang sistema. 3 tuldok ang lumabas sa screen, pagkatapos ay isa pang mensahe. Kung malalantad ang mabagay na ito, hindi ko pinabayaang matapos ang linya niya. Hindi kita kailangang gumawa ng anumang laba sa batas. Kailangan ko lang sabihin mo ang totoo kapag tinanong ka. Nanahimik siya sa kabilang dulo ng matagal. Sa wakas ay napadala siya ng mensahe. Naintindihan ko? 10 minuto na lang. Sa parehong sandali, sa opisina ng aking dating asawa, ang lahat ay nagsimula ng hindi na maging mayos. Patuloy na tumatanggap ang accounting department ng matawa mula sa bangko, hinihingan ng legal department na suriin muli ang malumang dokumento. Ang emergency meeting ay nagtipon ng mabilis, kababigay atensyon pa lang hindi na nabot ang lahat.
Ang dating asawa ko habang nakaupo sa executive office ang telepono niya ay paulit-ulit na nagpaparinig. Isa, dalawa, tatlong tawag. Nagsimula siyang kumubot ng kilay. Ano ang nangyayari? Galing niyang tinanong ang asistang niya. Ang bangko ay pansamantalang natigil ang pa-release ng pondo. Nangini ang boses ng assistant. Bakit? Sinasabi nilang kailangan nilang kumpirmay ng ilang mga isyu na may kaugnayan sa financial report at istruktura NG Capital. Biglang tumayo siya. Impossible. Ang dokumentong iyon ay personal kong inaprubahan. Ngunit doon mismo ay na-vibrate na naman ang kanyang telepono. Isang pamilya na numero. Sinagot niya dapat kang umupo. Mabagal ngunit mabigat na parang dinadaganan ang sahig ang boses sa kabilang dulo. At mahanda. Ano ang sinasabi mo? Ang kanyang boses ay nagsimula ng mataranta. Nakatanggap kami ng kahilingan para sa biglang pag-audit at ang iyong pangalan ay nasa napakamaling posisyon. Natapos ang tawag. Nakatayo siyang walang galaw sa gitna ng opisina. 5 minuto na lang. Tiningnan ko ang orelo sa pagkakataong ito ay hindi na ako tumawa pa sa iba dahil nagsimula na ang magulong na gumalaw. At kapag gumalaw na ang magulong, walang makakapigil. Nag-vibrate ang telepono ko, mensahe mula sa pamilyar na numero. Nakakaroon sila ng emergency meeting. Hinihingan agad ng paliwanag ang direktor. Ipinit ko ang matangang isang segundo hindi para maksaya, kundi para lubos na maramdaman ang sandaling ito. Ang pakiramdam ng isang taong pinababa, itinabi, kinuha ang lahat ngunit alam ng mabuti kung ano ang ginagawa niya. 1 minuto na lang. Binuksan ko ang telepono at tiningnan ang pangalan niya sa konteks. Pagkatapos, ay pinindot ko ang delete. Dahil mula sa sandaling ito, wala na siyang karapatang lumabas sa aking buhay. Ang emergency meeting ay nagsimula halos 10 minuto lamang pagkatapos. Ang malaking conference room sa ICA, 15 palapak ay naniningning sa halip ngang araw. Ang mga taong karaniwan ay nagpapakita lamang sa quarterly meeting o stockholder meeting ay narito ngayon kakaibang dami. Walang natatawanan ng malakas, walang natatawa, walang napapanggap, napanata tulad ng dati. Ang hangin ay mabigat kaya sa papasok pa lamang ay nararamdaman na ang sakit. Pumasok ang dating asawa ko sa conference room ng huli. Ang mukha ay pinagsisikapan pang maging kalmado. Ngunit ang manakadikit ay nakita na ang kurbata ay hindi na ayos. Ang kuwintas ng puso ay bahagya na. Ang mamata ay wala ng dating malamig na tiwala sa sarili. Naupo siya sa executive chair. Ang upuang iyon dati siyang nakasandal room. Nagtatakip nagbraso, dahan-dahang nagdedesisyon para sa kapalaran nag-iba. Ngayon ay tuwid ang likod niya, nakalagay ang makamay sa mesa, ang mga daliri ay nakatali sa isa't isa na parang pinagsisikapang hawakan ang isang bagay na malapit ng malaglak. Nagsimula ang chairman ng board. Nagtitipon tayo ng apurahan dahil nakatanggap lamang tayo ng dokumento na humihiling ng biglaang audit mula sa financial at banking partner. Naging tahimik ang kwarto. Bahagyang yumuko siya. Anong pag-audit? Pinagsisikapan pang maging kalmado ang boses niya ngunit nagsimula na itong maging mapalang. Ilang mga isyu na may kaugnayan sa financial reports, istruktura ng kapital, at mga pautang sa nakalipas na 3 taon. Dahan-dahan, at isa-isang sinabi ngang chairman ang bawat salita walang bigat sa tono ngunit sapat para paglamigin. Yumuko ang accounting manager nang hindi makatingin ng direkta. Hinihingan kami ng paliwanag ngayon din. Lumingon siya. Bakit hindi ako naabisuhang maaga? Malinaw ang pagtaas ng boses niya. Mahinahon itinulak ng taga-legal papunta sa kanya ang folder ng dokumento. Dahil ang kahilingang ito ay direkta mula sa strategic partner, pansamantalang ay freeze nila ang lahat ng disbursement habang hinihintay ang resulta ng pag-audit. Nagsimulang mag-alboroto ang buong kwarto, freeze and disbursement. Iyon ay nangangahulugan na ang agos ng pondo na nagpapatakbo ng buong kumpanya ay natigil. Tumayo siya. Hindi maari. Ang mga ulat na iyon ay naaprubahang lahat. Tumingin ang chairman ng direkta sa kanya. Dahil ikaw ang pumirma ng pag-apruba, kailangan mo munang magpaliwanag. Ang salitang iyon ay bumaksa ng magaan ngunit tulad ng martilyo. Sandali siyang natigil.
Kinukuwestiyon ba ninyo ako? Tinanong niya, nagsisimula na ang boses na lumihis. Walang agad na sumagot, ang maririnig lamang ay ang paikot ng pahina ng dokumento, ang tunog ng ballpen sa mesa, ang mabigat na pahinga ng mga taong nagsisimula ng maunawaan ang kalubaan ng sitwasyon. Nagsalita ang taga-legal. Nag-preliminary review kami at may ilang numerong hindi tumutugma sa orihinal na ulat. Lumingon siya. Hindi tumutugma ng paano? May palatandaan ng pagbabago. At ang huling pumirma ay ikaw. Halos neck-freeze ang hangin sa kwarto. Umatras siyang kaunti, ang mga kamay ay nakasuporta sa mesa. Sinasabi ba ninyo na nakamali ako? Ang chairman ay hindi sumagot sa tanong. Isang pangungusap lang ang sinabi niya. Hanggang sa may opisyal na konklusyon, nakakasundo ang board na pansamantalang suspindihin ang iyong executive authority. Nakpalaki siyang mata. Suspindihin? Oh, kagad. Nakbukas ang kwarto sa mga mabilis na pahinga. Lumingon siya sa mga paligid niya, nagahanap ng sumusuportang muha, isang matang ang protesta. Ngunit ang lahat ng natanggap niya ay paiwas. Dahil sa sandaling iyon, walang gustong makisakay sa parehong bangke ng isang taong pinaginalaang. Walang karapatang gawin ito sa akin. Halos sumigaw ang boses niya. Tumayo ang chairman. Nalimutan mo na ba? Ang karapatang iyon ay hindi nagsimula sa iyo. Natapos ang pulong sa mabigat na katahimikan. Nanatili siyang nag-isa ng matagal sa walang tao na conference room. Ang executive chair ay hindi na nagbibigay ng kapangyarihan. Parang isang bita na ito kung saan siya ang kababawas-baba ng hindi nakahanda. Sa parehong sandali, nakatayo ako sa harap ng bintana ng maliit na kwarto, nakatingin sa agos ng trapiko sa ibaba. Nag-vibrate ang telepono, maikling mensahe. Nagtatakbong pulong sila. Hinihingan agad ng paliwanag ang direktor. Nabasa ko ito, ibinaba ang telepono, hindi natawa, hindi na diriwang, huminga lang ng dahan-dahan. Dahil alam ko na ito ang simula pa lamang. Kapat nakuha na ang kapangyarihan, kapat natigil ang agos ng pondo, kapat nagsimulang may lantad ang mga numero sa liwana, ang susunod na mabubuwal ay hindi na lang ang titulo ng direkto. Pagkatapos ng emergency meeting na yon, ang opisina ay hindi na naging mayos tulad ng dati. Sa labas, tila normal pa ang lahat. Ang mga empleyado ay pumasok ng on time. Ngumiti pa rin ang receptionist, nagpadala pa rin ng ulat ang mga departamento. Ngunit ang mga nasa loob ay rinaramdaman na may isang bagay na nabalina. Ang balita na nasuspinde ang executive authority ng direktor ay kumalat ng mas mabilis kaysa sa anumang internal na email. Una, mga tingin at bulong sa pasilyo, pagkatapos ay mga tawag na tumatagal sa mga saradong kwarto. Pagkatapos ay ang mga pribadong group chats ay aktibong-aktibo. Sunod-sunod ang mga mensahe. Walang makapanatak na magpanggap na walang nangyayari. Totubang nag-freeze na ang bangko? Nangyari ba talaga ang biglang audit? May problema ba sa financial records ng ilang taon? Ang matanong na iyon ay lumabas sa lahat na dako, ngunit walang makasagot. Ang accounting department ang pinaka-stress. Halos hindi na umalis sa mesa ang accounting manager. Walang humpay na tumatawa ang telepono. Walang tigil ang ma-email. Sa tuwing may pumasok sa kwarto, lahat ay nadadakilan na parang natatakot na may masamang balita pa ang darating. Isa-isang kinuha ang malumang ulat mula sa file cabinet, pagkatapos ay isa pa. Ang manumerong dati ay pinahusay para makmukhang maganda, dati ay mabilis na nailipas sa mapulong, ngayon ay isa-isang linya at kolumna ang sinusuri. Habang sinusuri, lalo namang lumalabas ang mapuwang na mahirap ipaliwanag. Sino ang pumirma dito? Nasaan napunta ang pondong ito? Bakit magkaiba ang original na ulat at ang naipasa sa bangko? Ang hangin sa maliit na conference room ay parang buwana. Hiningan ng legal na ibigay ang lahat na server data. Ang ma-USB ay sinilyo, ang mapapel na dokumento ay isinayos sa makakapal na tumpok. Lahat ay mabilis, lahat ay apurahan na, parang natatakot ang iba na kapag nagpabagal ng kaunti ay mawawala ang katotohanan. Sa itas na palapak, sunod-sunod ang mga tao sa boardroom. Ang malalaking stockholder ay nagsimulang lumabas.
Ang mataong karaniwan ay nagtatanong lamang tungkol sa kita, sa quarterly report, sa dividends. Ngayon ay tuwid ang upo. Seryoso ang mukha. Walang pasensya ang mga mata. Kailangan namin ng maliwanag na paliwanag. Nasaan ang mapondo? May legal na panganib ba ang kumpanya? Walang naglakas loob sagutin ng tiyak dahil silang mismo mo ay hindi pa alam kung gaano kalayo ang sitwasyon. Hinihingan ng pananatili sa opisina ang dating asawa ko ngunit hindi na pinahintulutang pumasok sa executive office. Ang kwarto na dating simbolo ng kanyang kapangyarihan ay nakasusina. Napilitan siyang umupo sa isang maliit na conference room na walang bintana, naghihintay na tawagin ang pangalan niya anumang sandali. Sa unang pagkakataon sa loob en maraming taon, hindi na siya ang umutos. Tumawa siya ng sunod-sunod may hindi sumasagot. May sumagot ngunit maikli ang sagot. May umiwas pa sa pamamagitan ng nakamiting. Nasimula siyang mapatantongang isang katotohanang hindi niya naisip noon. Ang kapangyarihan ay hindi isang bagay na handa ang lahat na ibahagi kapag hindi na ito ligtas. Sa parehong sandali, nakatanggap ako ngang email walang pangalan ang napadala, isang linya lang ang subject. Kailangan naming makita kayo. Dahan-dahan kong nabasa, pagkatapos ay binura, hindi dahil natatakot ako kundi dahil alam ko na hindi pa ito ang tamang panahon. Naghalo ako ngang mainit na sa umupo sa upuan. Tiningnan ang kamay ng Orelo habang patuloy itong tumatakbo. Lahat ay nagsasagawa ng kaalaman ng mga bagay na inaasahan ko. Kapag natigil ang pondo, kapag nasuspinda ang kapangyarihan, ang takot ay kusang lalabas. Nang hapon ay nakpatuloy ang masamang balita. Isang partner ay nakpabatid ng pansamantalang patigil ng kontrata. Isang supplier ay humiling ng maagang bayad. Isang stockholder ay nagsimulang ibenta ang kanyang shares. Ang bawat galaw ay isa-isa na naktutula sa kumpanya sa mas mahirap na posisyon. Sa ibang conference room, may nabitawan kapag hindi ito naayos ng mabilis, hindi tayo makakatagal ng higit sa ilang buwan. Walang tumutol sa pangungusap na iyon dahil lahat ay naintindihan. Hindi na ito personal na krisis ng isang direkto. Ito na ay krisis ng buong sistema. At ang dating asawa ko ay nag-isa sa saradong kwarto, nakatingin sa telepono sa mesa, nagsimula siyang naalala ako. Sa unang pagkataon pagkatapos ng diborsyo, naalala niya ako hindi bilang dating asawa kundi may iba na pakiramdam. Pag-alala, dahil biglang napagtanto niya na lahat ng nangyayari ay nagsimula pagkatapos ng aking tawag. Nag-vibrate ang telepono ko nang papalapit na ang dus. Lumiwanag ang screen isang numero na hindi ko na nakasabi. Ngunit hindi na kailangang tingnan para malaman kung sino ito. Ang string ng mga numero na iyon ay kabisado ko sa loob ng maraming taon ng kasal. Iba lang ngayon ang pakiramdam malayo at malamig. Ilang segundo kong tiningnan ang screen, patuloy ang tunog ng tawa hindi apurahan tulad ng dati, hindi nagmamadali, kundi dahan-dahan na parang naaalangan ang taong tumawa. Sawa kazay pinindot ko ang saguting. Hello. Ang boses ko ay kalmado. Halos 3 segundo ang katahimikan sa kabilang dulo. Pagkatapos ay tumunog ang boses niya mas malalim, mas mababa. Wala na ang dating tono ngang umutos. Ako ito. Hindi ako sumagot. Hindi dahil hindi ko narinig kundi dahil hindi na kailangan pang kumilos kaagad. May oras ka ba na makipag-usap ng kaunti? Tinanong niya. Ang boses ay iba. Hindi kahilingan, hindi utos kundi pag-alinlangan. Sumilong ako sa upuan, tumingin sa labas ng bintana. Sa tingin mo ba may kailangan pa tayong pag-usapan? Tinanong ko, huminga siya ng malalim. Alam ko na marahil ay galit ka, ngunit ang nangyayari sa kumpanya ngayon ay hindi biro. Bahagya akong natawa, hindi na iyon kaunay sa akin. Malinaw naman na sinabi mo iyon kanina. Natahimik siya sa panggungusap na iyon. Dahil iyon mismo ang salitang ginamit niya sa akin sa conference room. Mia, ang boses niya ay bumaba, malinaw na pinagsisikapang maging kalmado. Alam mo ba ang nangyayari? Alam ko. Maikli ang sagot ko. Magkano ang alam mo? Apurado siyang tanong. Sapat para maunawaan. Sandali akong huminto. Natatakot ka? Nanahimik ang kabilang dulo.
Isa, dalawa, pagkatapos ay bumaba pa ang boses niya. Nakisali ka ba sa bagay na ito? Ipinit ko ang matangang isang segundo hindi para isipin ang sagot, kundi para lubos na maramdaman ang sandaling ito. Ang sandaling ang lalaking nakatayo nang may nga sa labas ng hukuman, malami na nakpaalis sa akin ngayon ay ang taong nahahanap mang sagot mula sa akin. Sa tingin mo? Tinanong ko. Kailangan ko lang ang katotohanan. Mabilis ang boses niya? Ikaw ba ang dahilan? Dahan-dahan akong huminga? Naalala mo ba? Dahan-dahan kong sinabi. Dati ay sinabi mo sa akin na wala akong halong kundi ang titulo ng department head na nakadepende sa asawa. Nanigas ang boses niya. Sinabi mo pa, wala akong magagawa kung wala ka. Sa kabilang dulo, maririnig ko ang malinaw na paglunok. Mia. Naintindihan ko na. Nagsisimula nang lumihis ang boses niya. Galit lang ako noon, kaya sinabi ko iyon. Bahagya akong natawa isang napakamagaan na tawa. Hindi ka galit. Sinabi mo lamang ang palagi mong naisip. Na bago ngang posisyon, mas malinaw ang boses ko. Tinanong mo ako kung nakisali ba ako. Nanahimik siya. Kung gayon ay tanungin kita rin. Nahintay siya. Ang maulat na pinirmahan mo binasa mo ba ng mabuti? Ang manumrong pinayagan mo talagang naunawaan mo ba? O akala mo na dahil dati akong nagtatrabaho, mag-alaga na ang lahat ng sarili? Sa kabilang dulo ay wala ng tutol ang maririnig lamang ay mabigat na pahinga ng isang taong nagsisimula ng maunawaan ang lalim ng problema. Mia, ang boses niya ay naging mapalang. Ano ang gusto mo? Binuksan ko ang mata. Nandun na ito. Sa wakas ay nasambit na ang tanong na ito. Wala akong gusto mula sa iyo. Tuwid na sinabi ko. Nagdiborsyo na tayo. At hindi rin ako babalik. Kung gayon, halos nakikiusap na ang boses niya. Mapigilan mo ba ito? Nanahimik ako. Hindi dahil naisip kundi dahil alam ko na ito ang sandaling pinakamalinaw na naintindihan niya kung ano ang nawala niya. Naalala mo pa ba ang nangyari sa hukuman? Tinanong ko. Ano ang sinabi mo sa akin? Hindi siya sumagot. Gusto ko lang mapaalala sa iyo ang isang bagay. Dahan-dahan ko itong sinabi. Hindi ko kailanman ginawa ang anumang bagay para saktan ka. Tumigil na lang ako sa paalaga sa iyo. Natapos ang tawa sa katahimikan. Hindi ako ang nakbabasya. Tiningnan ko ang screen ng telepono habang nadim ito. Sa sandaling iyon, alam ko nang mabuti na naintindihan na niya. Naintindihan niya na ang napabagsak sa kanya ay hindi ang aking paghihiganti kundi ang pagtigil ko sa pagsakripisyo. Kinabukasan, ang opisina ay pumasok sa isang araw na ayaw nang lahat pausapan muli. Walang opisyal na anunsyo ang naipadala. Ngunit mula ng maaga, ang parking lot ay puno ng nga sasakyang hindi pamilya. Ang nga taong karaniwang nakpapakita lamang sa mga pulong ng estratehiya ay narito ngayon na may mabigat na mukha walang nakbabatian, walang ngumingiti, dalang bawa isa ang parehong tanong ngunit walang naglakas loob na sabihin ng malakas. Nagsimulang bumukas ang boardroom mula ng maaga, ang malalaking stockholder ay isa-isa na pumasok, umupo sa mga pamilya na upuan ngunit wala ng dating ginhawa ang anyo. Ang nga file na inilagay sa harap nila ay hindi na ang quarterly profit report kundi mahahabang tumpok ngang dokumento na may mapulang marka sa mahahalagang pahina. Nagsalita muna ang chairman, ang boses ay malinaw na mapa lang. Kailangan nating magsalita ng tuwid sa isa't isa. Walang tumutol dahil lahat ay nakaalam. Wala ng lugar para sa mga salitang paikot. Opisyal na napadala ngang sulat ang bangko pansamantalang i-suspend ang lahat ng credit limit. Nabundat ang isa sa kaliwangang mesa. Ano naman ang mangyayari sa operating funds ngayong buwan? Yumuko ang accounting manager. Hindi tayo sapat. Parang nabawasan ng hangin ang kwarto. Tumapit ng dahan-dahan ang isa pang stockholder sa mesa. Paano naman ang mga strategic partners? Umiling ang taga-relasyon ng dahan-dahan. Nagpadalain abiso ang dalawa para pansamantalang suspendihin ang kooperasyon. Hinihingan nila ngang bayad ng mga natitirang balance sa loob ngang 30 araw. 30 araw? Bahagya ring natawa ang isa. Saan tayo kukuha ng pera? Walang sumagot. Dahil ang sagot ay alam ng lahat.
Sa ibang sulok ng gusali, naksimula ng maramdaman ng mga empleyado ang kakaibang bagay. Ang ma-email mula sa partner ay ibinalik, patuloy na kinakansela ang mapulong, hindi na dumadating ang mabagong order tulad ng dati. Sa cafeteria, ang mabulong ay naging mas marami kaysa sa halahakan. Nabalitaan kong nakakamitingan ng maigi ang mga stockholder. Posible bang malapit na sirain ang kumpanya? Huwag kang magsalita ng ganyan. Ngunit habang mas pinagbabawalan, mas lalong lumaganap ang takot. Ang dating asawa ko ay hinihingan ng presensya sa boardroom. Ngayon ay hindi na siya nakaupo sa sentro, isang bakanteng upuan sa dulo ng mesa ang inilaan para sa kanya. Pumasok siya. Pinagsisikapang maging kalmado. Ngunit ang mga mata ay hindi na nakatago ang pagkabahala. Lumingon siya sa paligid ng kwarto, naghahanap ng pamilya na mukha nang sumusuportang tingin, ngunit lahat ay umiwas. Itinulak ng chairman papunta sa kanya ang isang tumpok ng dokumento. Ipaliwanag mo. Binuksan niya ang isa-isang pahina. Habang nakpapatuloy siya, lalo namang nanginginig ang mga kamay. Ang manumrong dati ay basta-basta nilampasan sa mga pulong, ngayon ay pinalaki, pinakmasdan, nakakrosang inieksamina. Ang pansamantalang pagbabago ay tinatawagan na ngayon ng ibang pangalan. Seryosong panganib. Ang bagay na ito, na maging mapalang ang boses niya, makukuha ito. Isang stockholder ay malamig na natawa. Paano? Ibebenta ang kumpanya? Ang maksalitang iyon ay naktahimik sa buong kwarto. Sa unang pagkakataon, ang salitang iyon ay nasambit bankrupt. Walang nakpatuloy, ngunit lahat ay maririnig ng malinaw sa kanilang utak. Naksalita ang taga-legal, ang boses ay patak na malamig. Kung walang karagdagang kapital sa maikling panahon, hindi tayo makakaroon ng kakayahang makbayad. Tumayo ang isa pang stockholder. Iaalis ko ang puhunan ko. Tiya ang boses niya. Hindi ko maaring ipagpatuloy na panganib. Tumayo rin ang isa pa. Kayo rin kami. Isa-isa, walang malakas na salita, walang argumento, malamig lamang ng mga desisyon makatotohanan. Nakatayo siyang hindi gumagalaw. Ilang araw pa lamang ang nakalipas. Siya ay isang makapangyarihang direktor. Ang tao na paikot-ikot ang lahat ng desisyon. Ngayon ay pinanood niya ang bawat isa na umalis. Ang bawat mapakukunan ay kumukuha mula sa kanyang makamay ng wala siyang nagagawa. Natapos ang pulong ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Hindi dahil naayos na ang lahat, kundi dahil wala nang masasabi pa. Nang hapon na iyon, nakatanggap ako ng tawa, hindi mula sa kanya kundi mula sa iba. Ma'am, maaari ba kayong makita namin ng sandali? Ang boses sa kabilang dulo ay maingat. Tungkol sa dating kumpanya ninyo. Nanahimik akong ilang segundo. Alam ko na. Binaba ko ang telepono. Tumayo at tumingin sa labas ng bintana. Ang langit ng araw na iyon ay mas madilim kaysa karaniwan, mababa ang ulap, mahinang humihihip ang hangin ngunit malamig. Hindi ako natuwa. Hindi nakdiriwang, isang napakamalinaw lang na pakiramdam ang naroon. Ang lahat ay papunta sa katapusan. At kapag bumaksa ang isang imperyo, ang pinakamasaktan ay hindi ang taong nakatingin mula sa labas, kundi ang taong labis na natiwala, na hindi siya mabubuwal. Nang umagang iyon, ang pintuan ng opisina ay hindi bumukas sa tamang oras tulad ng dati. Sa harap ng lobby, ilang empleyado ang nakatayo mula ng maaga. May ilan na nakasuot ng maayos na damit, may ilan na nagsasalita sa telepono habang nagpapalakat-lakat, ang mukha ay tensyonado. Lumipas ang oras ng isa-isang minuto, ngunit walang nakpabatid, walang seguridad na nagbukas ng pintuan tulad ng dati. Isang pag-alala ang mabilis na kumalat. Ano ang nangyayari? Bakit hindi pabubukas? Posibleng hindi nakatagal ngang pangungusap ang isa dahil walang gustong maging unang umamin. Mga 9 gram umaga, isang internal na email ang naipadala, kakaunting linya lamang. Dahil sa sitwasyong pinansyal at mga kahilingan ng pagsusuri, pansamantalang titigil ang kumpanya sa operasyon para harapin ang mga kaunay na isyu. Pakihingi ang mga kasunod na abiso. Walang pahingingang paumanhin, walang pangako, walang takdang oras, pansamantala lamang ang dalawang salitang kasing lamig na nakakatakot. Nagsimula ng gumulo ang lobby ng opisina.
May umiyak ng doon mismo, may tumawag sa asawa, sa isa pang asawa, sa pamilya. May yumuko sa hagdan, nakatiti sa screen ngang telepono na parang hindi makapaniwalang kapaniwala. Para sa kanila, hindi lamang ito trabaho, ito ay upa, bayad sa paaralan ng anak, utang sa bangko na hindi pa nababayaran. At sa pinakamataas na palapag, sa kwartong dating executive office, nag-isa siyang nakaupo. Kakaibang tahimik ang kwarto, maraming bagay na naalis na sa mesa. Ang makuwadro na piniling mabuti ay nawalan na sa dingding, isang upuan lang at isang walang lamang mesa ang natira. Ang telepono niya ay nakalagay sa mesa, hindi na vibrate, hindi na nining ang screen. Ang mataong dati ay tumawa sa kanya tuwing araw, na bumubuo na, pila para mapirma, ang mapapel wala nang tumawa ngayon. Tumayo siya at naglakad sa paligid ng kwarto. Bawat sulok ay nakpapaalala ang mga stressful na pulong, ang mga pagkakataong sumigaw siya, ang mga pagkakataong tinanggihan niya, ang opinyon ng iba kabilang ako. Naalala niyang sinabi ko dati, kung hindi mo ayusin ang cash flow, magiging mapanganib ito sa kalaunan. Noon ay natawa siya. Labis kang nag-alala, lahat ay kontrolado niya. Ngayon, ang kwartong ito mismo ang sagot. Umupo siyang muli, ang makabilang kamay ay hawa ang ulo. Sa unang pagkakataon sa lukngang, maraming taon, hindi niya alam kung ano ang gagawin, niya wala na siyang karapatang pumirmang desisyon, wala nang karapatang tumawa ngang pulong, wala na ring nagsasabing hayaan mong, aking ayusin. Biglang natauhan siya. Sa buong panahong iyon, ang babaeng nakatayo sa likod niya ay hindi lamang asawa, ito ay isang kalasag, ang taong tahimik na nagwawastong ng gapak kakamali, ang taong nakakita ng panganib ng maaga pa, ang taong dahan-dahang nadala ng magabahagi na ayaw niyang harapin. At siya mismo ang natula sa taong iyon palayo sa kanyang buhay. Nang hapon na iyon, umalis siya sa opisina, walang handaan ng pagtanggap, walang nagpapahintay, walang bungat na salita, ang salamin na pinto ay naksara sa likod niya at nakpapakita ng isang lalaking. Lumaluwa nang may nakayuko ang likod, iba na ang tikas mula sa dating mapamataas na direkto. Sa parehong sandali, nakaupo ako sa isang napakatahing lugar, walang pulong, walang patuloy na mga tawa, walang ingay. Binabasa muli ko ang isang lumang email, isang kumpirmasyon ngang isang proyektong dati akong sumali, maraming taon na ang nakalipas bago umurong para sa pamilya. Ang mali niya ay nagpatungo sa akin ng magaan na ngiti. Hindi dahil natutuwa ako kundi dahil naintindihan ko ng malinaw ang isang bagay. Nang titigil akong magsakripisyo, lahat ay nagsimulang bumalik sa tamang lugar. Para sa kanya, ito ang katapusan. Para sa akin, ito ay simula pa lamang. Nadilim na ang langit nang tumuno ang doorbell ng aking bahay. Ang tuno ay hindi sabo-sabo, hindi na mamadali, isang maikling tuno pagkatapos ay katahimikan. Nakatayo ako sa kusina, hawak pa rin ang mainit na baso ng saa, nakatingin sa pintuan sa pamamagitan ng salamin. Sa sandaling iyon, alam ko nang kung sino ito. Wala nang iba pang may dahilang tumayo sa harap ng aking bahay sa gabing ito maliban sa kanya. Hindi ko agad binuksan ang pintuan, hindi para matago kundi para bigyan kaming dalawa ng ilang segundong mahanda na harapin ang isa sa isang ganap na naibang sitwasyon. Nang buksan ko ang pintuan, nakatayo siya ron, wala na ang maayos na suit, wala na ang anyo ng direkto. Ang polo ay bahagyang nakunot sa mangas, ang mukha ay malinaw na napagod, ang ngamatang. Dati ay matalas ay ngayon, ay pagod at naliligaw tulad ng isang taong kababalaktas sa bagyo at hindi pa naintindihan kung ano talaga ang nangyari. Matagal niya akong tiningnan. Maaari ba akong pumasok? Mapa lang ang boses niya. Tumango ako at lumabi ng isang hakbang. Ang maliit na bahay ko ay tahimik, hindi makarbo, hindi malufak, ngunit mayos at mainitinit. Nakatayo siya sa pintuan ng ilang segundo, parang hindi alam kung papasok o hindi. Marahil ay para sa kanya, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, siya ang taong hindi kabilang sa puwang na ito. Naupo kaming makaharap sa maliliit na mesa, walang nagsimulang magsalita. Maririnig ang pantay na tiktok ng relo sa dingding.
Sa labas, bahagya na humihihip ang hangin sa mga puno, may kasamang konting lamig ngang gabi. Sa wakas ay naksalita siya. Ang kumpanya ay hindi na maaring iligtas. Ang boses niya ay halos bulong ang baba. Halos lahat ng stockholder ay umalis na. Ang nga partner ay hindi na bumabalik. Tumango ako. Alam ko. Tumingala siya. May bahagyang gulat sa mga mata. Alam mo ng lahat? Hindi ko kailangan ng lahat. Dahan-dahan kong sinabi. Kailangan ko lang malaman kung saan ito mapupunta. Yumuko siya. Nagkamali ako. Sa wakas ay nasambit na ang salitang ito ngunit wala ng bigat tulad ng dating inaakala niya. Akala mo ay kontrolado mo ang lahat. Akala mo ay nasa likod lang ako. Hindi mahalaga. Tumingin ako sa kanya ng walang galit, walang sisi isang napakamalayang pakiramdam lamang. Hindi ka nakamali sa pagama sa akin. Sinabi ko, nakamali ka dahil naniniwala kang maari kang makatapa sa sakripisyo ng iba ng walang kabayaran. Nanahimik siya ng matagal, pagkatapos ay tinanong, ang boses ay halos pakiusap. Kung noong panahon na iyon ay nakinig ka sa akin, kung hindi mo ako pinaalis, makaiba ba ang lahat? Nag-isip ako ilang segundo. Posible. Tapat kong sagot. Ngunit hindi dahil mas magaling ako sa iyo. Kung gayon ay bakit? Tumingala siya. Dahil nun ay gusto ko paring iligtas ka. Ang pangungusap na iyon ay natigil siya. Tumayo ako para magbuhos ng tubig. Ang boses ay pantay pa rin. Ngayon ay hindi na. Hindi dahil kinasusuklaman kita kundi dahil naintindihan ko na may ilang mataw na matututo lamang kapag sila mismo ay nabuwal. Tumayo rin siya. Galit ka ba sa akin? Direkta akong tumingin sa kanyang mga mata sa unang pagkakataon mula nang magdiborsyo. Hindi wala na akong pagmamahal. Ang pangungusap na iyon ay magaan ngunit sapat para isara ang lahat. Tumango siya nang hindi na susubukan pang humawak. Wala nang sinabi pa, lumakat siya papunta sa pintuan, humintong ang isang segundo pagkatapos ay lumingon. Salamat, napakatahimik ng boses niya. Sa pahnatili mo ng gayon katagal nun. Hindi ako sumagot. Naksara ang pintuan. Sa pagkakataong ito ay hindi ito ang wakas ng isang kasal, ito ang wakas ng isang papel ng babaeng laging nakatayo sa likod, laging naktitiis, laging nagsasakripisyo. Pinatay ko ang ilaw. Pumasok sa silid ang puso ko ay napakatahing kalmado. Walang tagumpay. Walang put isang ginhawa lamang ng isang taong lumabas sa isang buhay na hindi na sa kanya. Pagkatapos niyang umalis ng gabing iyon, ang aking bahay ay bumalik sa dating katahimikan. Hindi ang uri nga mabigat na katahimikan na mga araw na naghihintay, at hindi rin ang mapungkahi pagkatapos ng isang away kundi isang napakagaan na katahimikan, tulad ng may isang bagay na matagal nang nakadagan sa aking puso ay sa wakas ay nayalis na. Nakatayo akong matagal sa harap ng bintana, nakatingin sa liwanag ng poste sa maliliit na kalye. Ang lungsod ay maingay pa rin tulad ng dati ngunit sa bahay na ito. Sa unang pagkakataon ay hindi ko kailangan pang maktis para mabuhay. Naghalo akong mainit na tsa, umupo sa mesa. Binuksan ang laptop na matagal nang hindi ko ginagamit, hindi para magtrabaho kaagad, kundi para tingnan ang mga bagay. Na dati ay hindi ko natapos ang mga lumang plano, ang mga email na hindi pa nasasagot, ang mga proyektong nun ay pinapapalabas ng saya sa akin ngunit itinabi dahil sa isang napakapamilyar na pangungusap. Iwanan mo muna iyon, hindi na kailangang makmadali. Nun ay naniniwala akong may buong buhay pa akong paghihintay. Ngayon lamang naintindihan ko na walang sinuman ang mabubuhay sa pamamagitan ng paghihintay habang buhay. Ang nga araw na sumunod ay dahan-dahan ang buhay ko ngunit sa ibang paraan. Tuwing umaga ay nagigising ako ng maaga hindi dahil sa iskedyul ng pulong, kundi dahil gusto ko. Sarili ko ang naghahanda ng almusal, binubuksan ang bintana para mapasok ang sikat ng araw sa kwarto. Naririnig ko ang mga ibon, ang mga sasakyan, ang mga taong natatawagan sa labas, ang mga karaniwang tuno na dati ay bihira ko pansinin. Naksimula akong mapansin. Sa loob kang maraming taon, hindi ako talagang nabubuhay, inihahatid ko lamang ang papel na inaasahan ng iba. Isang hapon,
Nakdala ako nga papeles sa isang mali na pagtitipon walang maringal na signage, walang receptionist. Ilang tao lamang nakaupo sa paligid ng kahoy na mesa, naksasalita ng matuwid, tumingin sa isa-isa ng may pagalang. Hindi sila nagtanong kung asawa ko ang sinodati, hindi nagtanong kung bakit nagdiborsyo, at hindi rin nagtanong kung may sumusuporta. Sa akin pa isang tanong lang ang tinanong nila. Kung magsisimula ka ulit, gaano kalayo ang gusto mong pumunta? Ang tanong na iyon ay nakpatahimik sa akin ng matagal. Dahil sa lahat ng mga taon na iyon, hindi ko kailanman pinayagan ang sarili kong mag-isip tungkol doon. Lagi akong naglalagayng limitasyon sa sarili ko hindi dahil sa kawalan kakayahan, kundi dahil natatakot akong lumayo at makaistorbo sa sinuman. Sa pagkakataong ito ay sumagot ako. Gusto kong pumunta sa lugar na hindi ko na kailangang humingi ng pahintulot para maging ako. Walang natawa, walang nakduda. Tumango lang sila. At alam kong napili ko ang tamang lugar. Ang maaraw na sumunod, nagtatrabaho ako ng mas marami ngunit hindi pagod. Abalang-abalang ngunit hindi naubos ng lakas. Ang bawat desisyon ko ay desisyon ko mismo. Walang kailangang itanong sa iba, walang kailangang panorin ang reaksyon ng iba. May mga gabing uwi ako ng huli, nakaupo ng maisa sa maliit na bahay ko pagod ngunit payapa. Wala nang paghihintay ng sinuman na umuwi, wala nang pangamba na panatilihin ang maayos na lahat. Naintindihan ko na ang tunay na kapayapaan ay hindi galing sa pagpapasaya ng iba kundi galing sa hindi na pagtataksil sa sarili mo. Isang beses ay matagal akong tumingin sa salamin. Ang babae sa salamin ay hindi mas bata, hindi mas maganda, hindi rin mas mayaman ngunit makaiba ang mga mata. Wala nang pealangan, wala nang takot, wala nang pinagsisikapang patunayan ang sariling halaga. Ngumiti ako sa sarili ko at biglang napatanto ang 20 minutong tawa sa telepono ng araw na iyon ay hindi simula ng kanyang pagbaksa, kundi simula ng aking pagbabalik. Hindi ko kailangan pang manalo, hindi kailangang magiganti, hindi kailangan ng kahit sino na humingi ng paumanhin. Ang pinakakailangan ko sa wakas ay nakuha ko na muli ang karapatang mabuhay sa aking sariling buhay. Hindi ko na muling nakita ang dati naming nakita pagkatapos ng gabing iyon. Ngunit ang lungsod na ito ay hindi gaanong malaki at ang mga kwento ay palaging naghahanap ng landas para makarating sa taong dapat marinig ang mga ito. Nalaman ko ang tungkol sa kanya hindi sa pamamagitan ng balita, hindi sa social media kundi sa pamamagitan ng mga salitang naipasa mula sa isa't isa, nakakapit sa dila ng mga taong kilala ang kilala namin. Sinabi ng mga tao na umalis siya sa mamahaling kondominium malapit sa lungsod hindi dahil gusto niyang magpalit ng lugar, kundi dahil wala na siyang dahilan para manatili sa isang lugar na minsan ay taglay ang lumang kaningningan. Lumipat siya sa mas maliit na kwarto na nakalibing sa tahimik na kalsada. Ang gabi ron ay naririnig lamang ang masasakyan at ang tunog ng telebisyon mula sa katabing bahay. Walang tumatawa sa kanya na direkto pa. Sa bagong kumpanya, empleyado lang siya. Pumasok ng on time, umuwi ng on time, tumanggap ng trabaho, gumawa, naulat, naintay ng feedback, ang mga bagay na dati ay itinutring niyang karaniwang bagay. Ay ngayon ay muling kailangang aralin mula sa simula. May nakakilala sa kanya sa elevator ngang maliit na kumpanyang iyon. Sinabi niya na palagi siyang pumupunta sa isang tabi hindi nagtutulak sa harap, hindi nagsasalita ng malakas. Ang mamatang dati ay may ugali ng tumitingin pababa sa iba ay ngayon ay tumitingnan ng direkta o lumilihis parang natatakot na makagambala sa sinuman. Isang beses sa pulong, namungkahi siyang ideya walang tumutol ngunit walang mabilis na tumango rin. Sinabi lang ng manager na ang ideyang ito ay paaralan pa. Nanahimik siyang umupo, walang nagtatalo, walang nagtawid ng salita, walang nagpakita ng inis. Marahil ay sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naintindihan niya ang pakiramdam na ang opinyon niya ay hindi palaging binibigyang halaga. Sinabi ring nga tao na hindi siya nakpapakita pa sa mga maluho na lugar walang high-end na bar, walang handaan, walang pakikisalamuha. Tuwing gabi ay umuwi siya ng maaga, minsan ay nadadala lang kahon ng pagkain pauwi, nakakain ng mag-isa sa harap ng maliit na bintana,
nakatingin sa liwanag ng poster na nakbabalik sa sahig. Hindi dahil bigla na siyang naging mahirap kundi dahil wala na siyang pangangailangan na patunayan ang anuman sa sinuman. Isang lumang kakilala ang nakataong nakasalubong sa kanya sa supermarket. Dahan-dahan siyang natulak ng cart, nakatayo ng matagal sa harap ng istante na mga kalakal binabasa ang presyo, nakukumpara, napakaliit na galaw ngunit kung ilang buwan pa lang ang nakalipas, maari sigurong hindi niya ito isinaalang-alang. Ngayon ay naiba na, ngayon ay may presyo na ang bawat desisyon. Sinabi ng mga tao na bihira siyang magsalita tungkol sa nakaraan hindi nagbibintang, hindi naangkin ng kabutihan, hindi nagrereklamo. Ngunit minsan kapag may binanggit ang lumang bagay, manahimik siya ng matagal at magwiwika ng isang maikling pangungusap. Nakamali ako. Walang paliwanag, walang depensa. At ako, kapag naririnig ko ang mga bagay na iyon, wala akong naramdamang kasiyahan. Hindi dahil naawa ako sa kanya kundi dahil naintindihan ko ng mabuti. Ito ang aralin na kailangan niyang matuto ng mag-isa. May mga bagay na gaano man kasabi ng iba ay walang silbi kapag nawala ka lang, maunawaan mo ang halaga ng dating hawak mo. Naalala ko ang imahe niya noon mabilis na lumalalim sa pasilyo ng opisina. Matibay ang boses, tiwala ang mga mata palaging naniniwala na kontrolado niya ang lahat. At inihambing ko ito sa mga naririnig ko ngayon. Isang lalaking dahan-dahan ang pamumuhay, maikli ang salita, maraming ginagawa, at wala nang nakatayo sa sentro ng kahit saang kwarto. Ang pagkakaibang iyon ay hindi nakpalungkot sa akin. Hindi nakpasaya sa akin na ingat lang ito sa akin ng lubusan. Dahil napatanto ko, tagumpay man o kabiguan, tuktok man o kailaliman mabilis na mapalit ng lugar ang lahat kapag nalimutan ng tao, na ang kapangyarihan ay hindi panghabang buhay. Marahil sa mga gabing naiisa siya, naalala niya rin ang mga salita ko nun, ang nababala na hindi sinunod, ang mamungkahi na hindi pinansin, at marahil ay sa unang pagkakataon, naintindihan niya na ang babae na nakatayo sa likod niya ay hindi lamang asawa, siya rin ang taong napanatiling hindi bumaksa ang lahat. Ngunit ang paintindi, nga bagay na iyon ay isang bagay na nangyari pagkatapos na nawala ang lahat. Ang buhay ko mula noon ay dahan-dahan ang agos, walang malakas na pagbabago, walang mapansin na pagbabalik na mapagulat sa iba. Mga araw na nagungnay sa isa-isa, pantay, mayos at sa akin na, tuwing umaga ay gumigising ako ng mas maaga kaysa dati. Hindi dahil sa presyon kundi dahil gusto kong mapanood ang lungsod na nagsisimulang ng bagong araw. Binubuksan ko ang bintana para pumasok ang hangin, naririnig ang nga sasakyan sa kalsada, ang nga boses ng mga nagtitinda, ang nga bata na natatawagan papunta sa paaralan, ang nga karaniwang tunog na dati ay hindi ko pinapansin ngayon ay nakpapatahimik ng puso. Ang trabaho ko ay hindi na nakaunay sa malalaking conference room o sa madesisyong may taning ngunit ang bawat gawin ko ay may kahulugan. Naririnig ako, may karapatang sumalungat, may karapatang maksabi ng hindi kapag kinakailangan, at may karapatang sabihin ng kailangan ko ng karagdagang oras nang hindi natatakot na maging dahilan ng inis ng sinuman. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, wala na akong pakiramdam na kailangang patunayan ang aking halaga. May mga hapon na umalis ako sa opisina habang may araw pa. Dumadaan sa palengke para bumili ng ilang pagkain, uwi, nagluluto ng simpleng tanghalian, kumakain ng dahan-dahan, ngunit ningit ng mabuti, nararamdaman ang lasa, nararamdaman ang katahimikan ng maliit na kusina. Walang nagsasabing matabang, walang nagrereklamo, walang tumitingin sa pagkain na parang isang obligasyon. Naintindihan ko ang isang simpleng bagay. Ang kaligayahan ay hindi nakasalalay sa damingang iyong nagagawa kundi sa hindi na kailangang matigis para sa iba. Minsan may nagtatanong sa akin tungkol sa nakaraan. Nagtatanong sila ng magaan, maingat tulad eng natatakot sa pahawa eng isang sugat na hindi pa gumaling. Ngumingiti lang ako at sumasagot ng maikli, walang mahabang kwento, walang reklamo, walang pahingi ng pagpapatunay para sa sarili ko. Dahil alam ko na ang tunay na taong lumago ay hindi kailangang ibahagi ang nakaraan para patunayan na nun ay matapang. Minsan ay tahimik na tumitingin sa mga lumang araw hindi para malungkot kundi
para maunawaan na kung hindi para sa mga araw na pinahiya. Itinabi at hinama, hindi ko natutuhan ang paraan ng paktayo ng tuwid nang walang sumasakay. Wala na akong paknanais na makita siyang muli at hindi rin ako umiwas. Kung sakaling makasalubong tayo sa daan, marahil ay tumango lang ako na parang nakbibigay ngang bati sa isang dating kakilala. Wala nang dakdak, wala nang bawas dahil ang emosyon ay talagang naiwanan na sa likod. Ang kasalukuyang buhay ko ay hindi perpekto, may mga araw na pagod pa rin. May mga panahon ng pagdududa. Ngunit hindi na ako natatakot sa mga iyon tulad ng dati. Alam ko na makakatayo ako muli ng mag-isa. Makakayos sa sarili ko. Makakalakad ng sulong ng walang kailangan pang mag-ingat o kontrolin ang iba. Natuto akong mabuhay ng dahan-dahan ngunit hindi nahuhuli. Natuto akong bumitaw ngunit hindi naging mahina. At natuto akong mahalin ang sarili ko hindi sa pamamagitan ng makasalita, kundi sa bawat maliit na pagpili tuwing araw. Sa puso ko ay wala ng pakiramdam na nanalo o natalo, isang malinaw na katiyakan lamang. Nasa tamang daan ako. Isang napakakaraniwang umaga, nakatayo ako sa harap ng salamin, isinabit ang buhok, inayos ang kuwelyo bago lumabas. Walang nakatingin sa akin, walang naghihintay, walang nagtatasa kung ginagawa ko ng tama ang aking papel. At sa napakasimpleng sandaling iyon, biglang napatanto ko kung gaano kalayo na ang aking narating mula sa babae na lumabas sa hukuman noong araw na iyon. Noong araw ng dibosyo, naisip ko na nawala ko ang lahat, asawa, pamilya, trabaho, na wala pa ang lugar na inakala kong itinayo ko na. Ngunit ngayon ay lubos na naintindihan ko ang isang bagay. Ang nawala sa akin ay yaong mga bagay na hindi na sa akin. Ang nakuha ko muli ako mismo. Hindi na ako nabubuhay para pasayahin ang sinuman. Hindi na nagsisikapang patunayan ang halaga ng sarili sa pamamagitan ng sakripisyo. Hindi na nagsasabi sa sarili ng tiisin na lang ng kaunti pa para makuha ang pakilala. Natuto akong huminto kapag pagod. Natuto akong magsabi ng hindi nang hindi nahihiya. At natuto na ang isang malakas na babae ay hindi ang pinakamabuting nagtitiis kundi ang nakakaalam ng tamang oras para umalis. Minsan ay naalala ko pa rin ang nakaraan ngunit hindi bilang pagsisisi. May pasasalamat na nararamdaman, mabibigat na pasasalamat, napapasalamat dahil ang mapanahong iyon ay naturo sa akin na maging matalino. Napapasalamat dahil ang matsugat na iyon ay napilitan akong lumago. At napapasalamat dahil nagkaroon ako ng lakas na huwag patuloy na ipapalit ang aking sarili para sa isang buhay na hindi na nakmamahal sa akin. Kung may magtatanong sa akin, nagsisisi ka ba sa iyong dibosyo? Ngingiti ako at sasagot ng hindi. Dahil iyon ang pinakamahirap ngunit pinakatamang desisyon ng aking buhay. Ang diborsyo ay hindi kabiguan. Ang pagpapalis ay hindi katapusan. At ang pagkawala ay hindi palaging pagkawala. Minsan iyon lamang ang masakit na daan na kinakailangan para ang isang tao ay makabalik sa tamang lugar. Kung ikaw ay nasa isang relasyon na nagpapagod sa iyo, nagpapahirap at nagpapaalis sa iyong pagpapahalaga sa sarili, tandaang may karapatan kang mabuhay ng hindi na kailangang humingi ng pahintulot sa sinuman. Ang kwento ko ay walang nanalo, walang natalo. Isang babae lamang ang dati ay nawala, ang sarili niya at sa wakas ay nakaroon ng sapat na katinuan para bawi nito. At para sa akin, iyon ay sapat na. Ang aral ay natutuhan, ang kwento ay natapos ngunit ang maalon nito ay matagal pa ring mararamdaman. Dahil sa buhay, hindi kakaunting mataw ang katulad ng babay sa kwentong ito. Tahimik na naksakripisyo, nakatago sa likod, pinagsisikapang harapin ang lahat, may isang pagnanasang mapananatili ang isang tahanan. Ngunit dumating ang araw na napatanto nila ang isang masakit na katotohanan. Ang sakripisyo sa maling lugar ay hindi pinahahalagahan, tinatanggap lamang na isang karaniwang bagay. Ang pinakamalaking aral ng kwento ay hindi na sa pagbagsak ng isang lalaki kundi sa pagising ng isang babae. Kapag masyadong matagal kang nabuhay para sa iba, malilimutan mo ang iyong sarili. Kapag lagi kang natitiis, mag-aakalang wala kang hangganan ang mataw. At kapag naglakas loob kang huminto, mag-alis, ang buhay ay mapipilitan na baguhin ang paraan nito ng pagtingin sa iyo. Ang diborsyo ay hindi palaging kabiguan.
Ang pagkawala ay hindi palaging pagkawala. Ang pagpapaalis ay hindi katapusan. Minsan ito ang masakit ngunit kinakailangang daan para ang isang taay makabalik sa tamang kinabibilangan niya. Kung ikaw ay nasa isang relasyon na nakpapagod sa iyo, nakpapahirap, at nakpapaalisa, iyong pagpapahalaga sa sarili tandaang may karapatan kang mabuhay nang hindi kailangang humingi ng pahintulot sa sinuman para maging ikaw